sa ano, natakot sila sa magsalita. Pero alam niyo po, may nag-comment po about sa pag-endorso ni VP kay Senator Amy Marcos. I trust the judgment of Vice President Inday Sara Duterte. Politics, after all, is a numbers game. And we cannot deny the fact na with the impeachment endorsed in the Senate, VP Inday need a number of senators voting for her acquittal, no? Because most likely they want a conviction for the impeachment filed against Vice President Inday. As much as a lot of people are saying na never again, in the game of politics, you need to strategize. Yun talaga. Kaya I trust the judgment of Vice President Inday Sara. She is not a Vice President for nothing. She knows what she is doing. And all I can say is that perhaps she learned her lesson before. And she knows ano yung mga decision na ginagawa niya ngayon. And I have full trust and confidence po sa kanya. Kaya VP Inday, kung nanonood ka man ngayon, or kung mapanood mo man tong live na to, I have full trust and confidence in your decisions. Gaya ng pagsuporta ko sa iyong ama na si dating Rodrigo Roa Duterte, dating presidente, ang pagsuporta ko sa iyo ay hanggang sa dulo din, ma'am. Kasi alam ko, as I've said before, I see a hope in you. I hope for a better Philippines, and I see that in you. We need you to be the next president in the next presidential election. It's no longer we want you to be the next president. We need you, ma'am. Merong kaibahan doon. Kasi kailangan ka talaga namin. Mga tao, mga Pilipinong naniniwala sa iyo. Sa iyong kakayahan para pagandahin at ibahin ang imahe ng Pilipinas, lalong-lalo na sa global stage. As much as we want Tatay Digong to be out and free, we need to trust his able lawyers to do their job. And our confidence radiates the same way as the confidence of the lead counsel, Attorney Kaufman. Let us be united in ensuring that we vote Duterte and also vote the people who will help the Vice President in the upcoming impeachment trial filed or endorsed to the Senate against her. Yun, wag na tayong mag-away. Because after all, may reasons talaga yan si VP Inday kung bakit ginawa niya yan. Let us trust her in the same way that we hope for her to run for the presidency in the future. No, hindi ako nakavote. Kasi hindi nga, as I've said before, hindi ako nakaregister last September 2024. That's why I really want to urge people to vote. Kasi nga, in my experience, hindi ko alam, hindi ko nalaman na hanggang September 2024 lang pala. So, now, and as much as marami yung mga information na sinasabi nila about sa elections, the only thing that you can do is really to vote. Please vote. Literal. I urge you. I appeal to you. Please vote. Huwag kayong matakot. Kasi
kapag meron mang whatever allegations and you already voted, there will be basis talaga na makikita yan if meron man, if ever. Kaya please vote. Ganun po yung mga convictions ko. Yun, nandito po. It's already 6:10 in the evening. Pakonti ng pakonti yung mga tao. Pero kahit na ganun man, ano pa din, laban hanggang sa dulo. Ito sa atin, galing pa tong UK, oh. Yung mga kababayan natin doon, ayun, nauwi na. Ganon. Kamusta si tatay? Bukas natin malalaman ang update. Ay. Dala daw siya ng, ay, ang dami na yun, nag-offer, Ako, magbili na lang ako ng kuan, dinuguan ka, Ate Marivic. Oh, sarap ng dinuguan. Oo. Para sa birthday mo. Niya, padagdag-dagdagan lang ng alat-alat kunti kasi Oo. medyo. Oo. Ang sarap tapos buto. Sige. Opo, at saka puto. Oo. Magbaon na lang tayo ng tuyo. Ano ba yun? Yung spray na maliliit na bilik? Oo. Hello mga kababayan, nandito naman po tayo ngayon sa labas ng detention facility. Kasama po natin yung mga kababayan natin mula sa iba't ibang lugar. Dito, galing pa silang UK. Kaso lang yung kapitbahay ko siyempre UK pa yan sila ate. Ito naman sila, galing pang UK din yan, sila doon. Meron tayong kaibigan na from Saudi. Yun. Kababayan natin na The Truth That Matters. Yan. Yo, si Kuya from France. Yun, hello po sa inyong lahat. From London with Love, Rose. Ate, meron po ba kayong i-shout out mga kababayan natin? Shout out sa taga Mary St. Edmond, sa mga friends ko. Ate Corina, dito na ako! Mga kababayan sa Pilipinas, meron Sa ba? mga taga Agdao, hello! Batang Agdao, nandito na ako. Nandito na ako kay Tatay Digong. Ano po yung feeling nyo na nandito kayo ngayon? Ang saya, masakit na masaya. Ano ba yun? Mixed emotions. Talaga? Sobrang sobra. Sana nung pagdating niya dito, andito na ako. Kaso lang, may abirya, nagkasakit yung maliit ko, hindi ko maiwanan. Kaya ito, nandito na kami, tay. Pagaling, good luck. Makakalabas ka rin. Diba? Oo, totoo yan. Ikaw, Process. thank you po. Thank you Thank po you. for being here. Thank you so much. Thank you, Sir Alvin. From watching from London po yung iba. Ikaw ate. Hello, hi sa mga kamag-anak ko sa Bacolod City, to my cousin Ramil, to Mr. and Mrs. Fred Dalumay. Hello. Yeah. Ano, okay lang ba ate? Kamusta? Kamusta yung second day mo dito sa detention facility? Okay naman. Mas gusto ko dito magstay kaysa gumala sa Amsterdam. Diba? Iba yung feel. Yeah, Tapatambay-tambay lang. Yeah. Thank you ha. Oh, sige. Bye! Ayun, mga taga UK pa yun ha. Ikaw, hindi, wala na to. Taga dito na to talaga. ito. From Saudi. Can you imagine from Saudi pa siya? Yeah. Shout out sa taga Bohol and Prince Sultan Military Hospital. Laban lang, sir! How do you feel ate na nandito ka ngayon sa labas? Happy. Sa Duterte Park mismo? Happy supporters gyud ko ni President former Duterte. Sir, kaya na to ni sir. Thank you sa tanan na nabuhat nimo para sa Pilipinas. Thank you ha for Thank being you, here. sir. Really. Thank you so much po. Ito po talaga, galing pa to siya sa Pilipinas po. The Truth That Matters talaga to mga kaibigan. Sir, kamusta sir? Mabuhay kayong lahat mga kapartners. So tandaan ninyo sa tourism, Alvin and Tourism. Travel with purpose always and speak with impact. At talagang si Sir Alvin talagang lahat ng sinasabi niya pinaniwalaan ng taong bayan. Kasi Kasi hindi naman. mula sa puso. Correct. Hindi naman yun. Totoo talaga. Totoo naman. Maramdaman mo, bawat salitang lalabas sa kanyang namumutawi sa kanyang bibig mula sa puso mga kapartners. Yun. First word ko yun na namumutawi. First word ko yun narinig. Ikaw ate, kamusta yung first time mo sa detention facility? Nilamig. Nilamig ka sa- Nilamig kasi di ba tayo yun eh. Nag-abang tayo. Kamusta yung mo ate? Kami 8 tayo noon na nilamig. Kami yun ni ate dito, first time. Naninigas yung mga daliri. Naninigas yung mga Nakakaambay. daliri namin, lalo na yung mga may mga ginto, mga gold na mga kamay.
Si ate. Alala mo yun, dito tayo unang Wala pa dito, wala pa yung barkid. Tapos, Dito, be. Wala pa. sabi nga nun, nandun si So, tatay, oo. takbo, Takbuhan na naman kami, totoo yun. Oo. Para talaga kami ditong, alam mo yun, naghahantay. Wala pa kaming kain nun. Grabe. Walang kain yun doon. Oo. Totoo. Day one. Since day one. Hello po sa inyong lahat. Yun, yung mga kasama na, ito, from, ang nag-iisang bossing ng bayan, from ano to, talagang France, si Kuya Kuya ng bayan. Kuya, Magandang araw sa inyong lahat. Ang aking malaking ikinalulungkot sa aking buhay ay sa nangyari kay Tatay Digong na nag-iisa sa kulungan. Sana pinagbigyan na nila yan. Matanda na. Kung kahit sino, yung may magulang tayong matanda na may sakit, inaasikaso natin. Yung tao may sakit sa diabetes, nasa loob ng kulungan, malamig, nag-iisa. Sana naman, pinagbigyan na lang nila. Sana, doon na lang natin, tinatawag na house arrest. Pwede yun. Ako na may naniniwala sa gobyerno. May karapatan sila dahil gobyerno. Pero, kawawa naman. Yung iba nga, pinapatawad yung mga ina nila, nagkasala, inabsuelto sila. Yung iba naman dyan, yung tatay nila, inilibing sa libingan ng bayani. Sino lang nag-iisa nakagawa noon? Si Tatay Digong. Sa wala mga sa puso seaman, ba? sa mga seaman, lahat ng mga seaman, O ano? umiiyak. Ano daw? Eagles ba daw? Ginagasa ako. Sabi niya, Eagles ba daw si Kuya? Eagles ka ba daw? Ha? Eagles ka o hindi? Eagles? Oh, hindi ka Eagles. Hindi ako Oh, sige. Eagles. Hindi ako Eagles. Hindi Eagles, ano? Ano ako, karang taga Cagayan de Oro. Oh, taga Cagayan de Ba yung kuya-kuya Ah, ba? alam ko yun. Oo, Hindi ako alam niya. Eagles. Hindi siya. Ipatuloy mo kuya kasi nakikinig sila. Oo. Yun nga, yung minsan, sabi mo mga seaman, oo. Mga seaman. Yung mga seaman, kasi kakilala ko ng mga ibang seaman, tumawag sa akin, pumunta ako sa Amsterdam, kinuha ko sila, sinamahan ko sila rito dahil hindi nila alam kung paano pumunta rito. So ipinasyal ko sila rito, malaking kasiyahan ng mga Filipino seaman na nakabisita dito sa kulungan ni Tatay Digong. Kaya maghapon kami kahapon, dalawang grupo na seaman sinamahan ko. Kasi sila naman din may simpatiya din kay Tatay Digong. Kahit sa gobyerno may simpatiya din sila. Kaya lang, ang hinihingi nila yung karapatan na lang sana bilang magulang ng isang taong nag-iisa na sa kulungan may sakit. Ganon din ang sinabi nila. Pero wala tayong magawa dahil nandyan na yun ngayon. Kahit pa anong gawin natin, nandyan na ngayon yan. So, yun lang masasabi ko pa samantala. Ibibigay ko naman kayo sa bagong kaibigan ko, si John. Shout out sir, dito ka sir. Shout out sir, wag ka, nataka ko tuloy si sir. Shout out sir. Sabihin ko pala, Shout out mo. Ano yung gusto mo sabihin? tungkol kay Tatay Digong. Ano yung na-feel mo ngayon nandito ka mismo? Sa totoo lang, gusto ka pumunta talaga dito sa Hague. Kasi nga gusto ko talagang sumuporta kay Tatay Digong. Dahil sa kanya maraming nagbago sa Pilipinas. Napabuti ang Pilipinas na linis yung mga drugs, lahat. Yung passport, nabago niya lahat. Marami siyang nabago. Pero ngayong naging presidente si BBM, lumala, pumangit. Dami nagbago na hindi ko maintindihan. Pero yung feeling mo ngayon na nakita mo yung Duterte Park, Ngayon, masaya ako kasi nga nagsama-sama ang mga Pilipino para lang sumuporta at maging simpatya kay Tatay Digong dahil nag-isa si Tatay Digong sa kulungan. Wala siyang tanda na, may edad na siya, dapat na siya. Sa Pilipinas siya, doon na sa bahay niya mismo para doon siya. Kung may kasalanan naman siya, doon lang siya sa Pilipinas. Dapat talaga noon ang magiging sitwasyon. Pero ngayon, wala tayong magawa kundi suporta lang sa kanya. Ilang ang masasabi ko. maraming salamat kuya ha. Galing pa yan si kuya sa Dubai. Dubai pa yan. Albar sa Dubai? Ikaw gusto mo magsalita sa mga kababayan mo. Ikaw ate, wag na si ate, takot sila.